Ang Rockwell Enterprises, ma'am, ay nagsimula noong 1976 through my father, Alexis, and the spouse niya, si mother ko, si Naida Reliama. Then, naisip niya, di ba nung 1976 talagang wala pa, hindi pa educate yung probinsya natin regarding sa safety and industrial. Siya din ang nag-introduce noon dito sa lugar natin nung fire extinguisher. Mahirap pa ibenta to nung panahon kasi nga hindi nila alam ang kahalagaan. Then eventually, syempre as the years goes by, nagkaroon na rin kami mga industrial products, ng fabrication din ng mga electromechanicals, yung mga personal protective equipment, meron na rin kami. Then yung mga, ma'am, yun nga, ito yung aming primary products namin is yung, yes, ito yung aming, yung sabi kong bread and butter ng family namin nagsimula. And then, paano pumasok si DOST? Si DOST, ma'am, may napagsabi at na-open din ng DOST employee na why don't you try na innovate yung production namin kasi nakita nila yung manual namin ginagawa talaga, super manual talaga. Yung production namin siguro sa one day, kaya lang siguro ang more or less 10 na finished product. Because of hydro testing, drying, filling of the nitrogen sa loob, yung safety din, kaya maingat yung manual eh. Pero nung dumating si DOST year 2016, I think 15 siya na introduce sa amin. Nag-apply kami sa setup nila na program. Then Ito yun. yes, ito na ma'am siya. Yun naman ay nakatulong sa amin talaga. From 10, naging ilan yung Kaya na mag-produce up to 100 in one day. Talagang mabilis yung productivity naming output because of the equipment na in-acquired namin through DOST, na in-import pa namin, ma'am, through Italy. And then, paano napunta naman yung tsunami early, Yung tsunami alerting station. Alerting station. Kailan ito na? Year 2, siguro ma'am dahil sa, syempre, we are transacting in the government, nakita na namin yung needs ng government natin na nangailangan, syempre sa atin ma'am, naranasan natin yung mga disaster dito. Sa amin naman. Yung reming. Ayun, diba? unprepared yung tao, yes, diba? Tapos yung tsunami na sunod-sunod na may scare in the yes, yung mga false alarm na yun siguro is through sa mga scientists din ng mga DOST na na develop nila yung alerting station. Okay. Oo, so si DOST po ang nag-develop nun? Yes, DOST And po. Then, paano po napasok si Rockwell? Si Rockwell, ma'am, nag-apply kami, ma'am, as licensee sa kanila for this tsunami early warning. May mga proseso siya, nag-abot din siya ng matagal. Pero, so parang yung kay DOST idea. si DOST, siya na yung prototype. Siya na yung into technology kasi talaga ng yung DOST ASTI, yung massive program nila, andito si Tsunami Early Warning. Kami yung kami po yung nag-apply sa kanila at na-qualified na maging fabricator ng Tsunami Early Warning. Hindi lang po sa Bicol region, nationwide po. So far, ano na po yung mga supplyan ninyo na mga yes, ma'am. Maganda yan, ma'am, question. Sa ngayon kasi, ma'am, sa 2 to 3 years namin na pag-fabricate ng Tsunami Early Warning, pero marami na, ma'am, na aware sa produktong ito dahil sa may ginagawa na din si mga like si Feebox, may ginawa na po na mga pamamaraan para ma-educate yung ating mga communities and LGUs po regarding sa mga early warning system. Then si Feebox naman po ay siya talaga po yung isa din sa partners ni Rockwell tapos ni DOST. Kaming tatlo, ma'am, nasa teamwork kami kasi sila magda-designate ng mga locations na preferred and yung talagang prone din also sa tsunami. Yes, usually, ma'am, coastal area. Yes. No, kasi may community tayo sa coastal area. Kailangan natin sila, siyempre saving lives tayo, ma'am. Like the fire extinguisher, saving lives din to and property. Siyempre, naka-align tayo in saving life and property. Kaya, ma'am, yung innovation namin, ma'am, na
na i-upgrade yung aming products. From saving labs na appliances na fire extinguisher into technology ng government na ngayon po nakakatulong. Bicol, saan meron na nakalagay nito? Ngayon ma'am sa Bicol, sa ngayon ang pinakamarami is Legazpi. So meron sa Legazpi? Yes ma'am, mga more or less nasa 15 sila. As outside Bicol? Nasaan ma'am? Karamihan, pinakamarami din na Mindanao part, Bisaya. Yung MOST BARM, sila po yung naging mas na-appreciate nila kasi kailangan ng communities nila. Aside from the tsunami early Warning, device, yes, meron ba kayong meron ma'am. Meron kami isa din na technology through DOST, ITDI ma'am. Industrial Technology din to isang branch din po siya ni DOST. Okay. Nag-commercialize din po kami ma'am, naging fabricator din kami ng safe water. Yung mobile disinfection, water filtration. Halimbawa ma'am, mga nagbaha, nakaputol yung mga water system natin, yun yung baha ma'am. All surface water, pwede siyang maging potable water. Ito ba yung ginamit na ba ito dati ng provincial government ng Albay? Hindi. Ito, i-private yun ma'am. Yung meron sila into private. Kami ma'am into technology ng government agency. Ang ba kayo? Yun kasi ma'am, kami ma'am yung parang through research and development na patent, na trademark ni DOST din ITDI, nag-commercialize kami ma'am. Iba yung technology nila. Naka-deploy pa lang kami ma'am yung last time, naka-deploy kami into sa Camarines Norte, into Sorsogon. Nasimula namin 2024. Last year naka-deploy kami dito sa Bicol region na mga more or less mga 6 for startup namin sa commercialization. Meron na din ba kayong na-deploy outside Bicol? Sa ngayon ma'am, ongoing kami ng process ng mga meron sila nag-intend pero syempre yung procurement process din ng isang government, medyo mahaba yung proseso. May mga upcoming na mga from Zamboanga, from mga Samar. So again, technology came from DOST? Yes ma'am. Technology came from DOST, then kami lang po yung na-license. Kami yan ma'am, isa sa mga na-license nila na mag-commercialize at mag-fabricate ng technology na ginawa ng ating government agency. Okay. Aside from you, meron pa din silang ibang nabigyan ng Sa ngayon, ma'am, sa isang technology, 2 lang kami from Pangasinan and Bicol region. Nakikita namin as company yung needs ng community na kung galing pa doon, syempre bilang Bicolano, nakakagalak naman na magkaroon tayo na dito na meron din pala dito. Nakalay na rin kami sa saving lives and property. From the start. From the start, yan talaga yung tagline. Yes, ng ma'am. Saving lives and property. Yes, ma'am. So, because of this, ma'am, na Guardwell Fire Extinguisher, ito, ma'am, yung nagsimula ng lahat kung bakit ngayon into technology na kami. May kwento ba yung father mo bakit he started siya, ma'am, salesman siya that time. Pero Manila siya. Kayo Yes po, ma'am. Kasi parang legacy din ng family yung ginawa ng father namin. Kakaiba yung naging idea ng business. Noon, hindi makita na kailangan. Ngayon, kailangan na. Oo, grabe, diba? Yes, yung ma'am. climate change, everything. Yes, ma'am. May changes talaga, pero yung changes mo relevant sa... We have to adapt, diba? Yes, ma'am. Kung ang climate mayroon change, sa atin din, sa business owners, kailangan may changes. Oo, pero into additional siya.